In this video, iti-check natin kung makakapag-request pa tayo ng refund from GCash lalo sa binayaran nating bills online. Napaka-convenient pagbayad ng bills gamit ang GCash. At ang isa pang maganda dito ay kung sakali nagkaroon ng mga maling information doon sa binayaran mo, halimbawa yung incorrect number or biller, merong option na i-correct or mag-request ng refund mula sa GCash. Bukod pa sa reason ng incorrect number or biller kung sakaling mali din pala yung amount. Halimbawa, sumobra yung payment natin, pwedeng i-check kung yung sumobra pa ay mag-credit next month, ibig sabihin, parang nag-advance payment ka lang nung partial bill mo, or pwede tayong mag-manually request a refund. Merong link dito sa GCash website mismo. So, subukan natin to. Ang nangyari kasi sa akin ay iba dapat, or ibang amount yung dapat kong bayaran. 250 lang yung ina-allow ni GCash na payment for this violation sa MMDA. Dapat 1,000. For this reason, i-refund ko na lang. Pagkabayaran ko na lang sa iba kung saan nag-allow sila ng 1,000 payment for this violation. Ito yung updated. Ilagay lang dito ang email address, ang GCash registered full name. So, i-make sure na tama to, lalo sa mga nagpalit na ng kapilito. Select the country, tama naman to, mobile number or cellphone number. Ito yung nakalink sa GCash mismo. At kindly provide all the details that will help us to assist. Ang ilalagay ko dito is, I need to pay 1,000 to MMDA for... Natapos ko na yung pag-type, medyo inabaan ko yung explanation dito. Here's my last request. Sana i-refund. And nag-provide na rin ako ng reference number and kung kailan ko pa siya pinayaran. Check ko na rin tong bandang baba. Scroll down lang and pwede na tayong mag-attach ng file dito. Mas maganda na dito yung nakikita yung error or kung may video ba kayo or yung proof of payment i-attach nyo dito. Uploading na. And then, proceed tayo. Click ko na yung submit. Oops, nagkaroon ako ng error. I-make sure na mamili dito ng category nga pala. Hanapin natin ang related sa bills payment. Itong pay online, pwede, or hanap tayo ng iba. Ito na yung pinakamalapit. And then I have problem with pay online transaction. At nakahanap pala dito, ilalagay na rin yung reference number doon sa proof of payment and yung amount na rin. Name of biller merchant, date of transaction, the date and how did you pay, GCash balance. I-check ko tong screenshot. Sa reference number nga pala, although 13 digits yun nandito, sa akin kasi is tama naman na sa 13 digit. Remove ko na rin yung spaces. Tap ko na yung submit dito. Oops. Nagkaroon ulit ako ng error. Sana okay na. Ito yung tamang format sa number. Kaya ko na ulit yung submit. Hopefully last na error ko na yun. And ito na. We'll receive your request. Thank you for reaching out. We'll get back to you ASAP. Dapat may ma-receive kayong email na katulad nito. Meron na akong ticket number at ito na yun. At tingnan natin kung ano mangyayari sa request nating refund dito sa GCash sa bills payment na ginawa natin. So stop ko muna yung recording. Proceed tayo kapag may update na. At kapag chinak nyo yung GCash app ninyo, punta lang kayo sa profile. And then, scroll up nyo lang, punta sa help. Dapat ma-access nyo tong your tickets. For now, hindi ko siya natata, pero last time nung binasa ko, ang naging update sa akin ng GCash o yung response nila ay dapat mag-follow up ako doon sa pinagbayaran ko mismo. For this example, sa MMDA ako nagbayad, so sa kanila dapat ako directly mag-ask na ng refund. So for this case, hindi ako na-assist fully ng GCash when it comes to refund. Instead, sinabihan na lang nila ako na pumunta directly doon sa biller.